Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si suspended Banban Mayor Alice Guo. No, kasi po pinag-utos na po siyang arestuhin. Naglabas ng warrant of arrest ang Senado. However, mukhang Tebes, Bantag, Kibuloy, and the fourth one is, pwede ba na natin siyang maidagdag dito sa mga Pugante? O yun. At the same time, meron ding panawagan yung isang senador at ganun din po itong ating mga mambabatas, mostly sa lower house, may gagawin po yata tungkol dito sa mga peking birth certificate na nakukuha ng mga Chinese nationals. Remember, doon po sa Davao del Sur, diyan po sa Santa, ewan ko kung anong nakalimutan kong lugar Santa Ana ba o Santa RN Tusen, saan ba yun? Basta Davao del Sur, natagpuan nila 200 peking birth certificates. Na i-vlog na natin ito Nakakahiya, Yung isang ang inchik, nakakuha ng peke doon sa Davao del Sur, tapos mag-a-apply ng passport sa Davao City, hindi naman pala siya daw marunong magtagalog at magbisaya. Di ba kayo napapaisip? Buti na lang, medyo, siyempre, aligaga na rin yung ating DFA at mga doon. O DFA, dahil sa DFA ka kukuha ng passport Sinumbong nila. Ayun pala, isang inchik. Hindi po Chinoy, inchik. Mga putang inang mga inchik yan. Hindi po lahat Hindi lahat. Hindi yung mga, hindi mga Filipino-Chinese na kababayan nating Pilipino na mga may lahing Chinese. Hindi po. Yung mga inchik na hindi naman totoong mga Pinoy na napunta lang diyang mag-tourist pero nagtatrabaho, pero nakakakuha ng mga Filipino passport, mga government IDs, mga putang ina ninyo. At putang ina na rin ng mga government employees na tumutulong sa mga yan. Sa mga kartel na yan na dahil dito. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nag-share ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nag-share ng kanilang mga blessings. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga katuwang natin dyan sa video premiere, sa chatbox at sa ating live stream sa live chatbox. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating munting channel. At shout out natin si Kai na may sakit, si Suset may sakit, daming may sakit. Ingat-ingat po kayo, Ewan ko lang kay Elora at Aichang kung may mga sakit na rin yang mga yan, Nako, ingat-ingat, kailangan patuloy ka tayong magdasal, Pagdasal natin sila at ganun din pagdasal natin ang ating bansa against the forces of this. Si DDS, si Delulung Designated Syunga. Okay, so hindi ko na po isa-shout out lahat, kasi isa lang naman ang ating major shout out doon sa ating video premiere. Ito, upload lang naman. Okay, so ituloy natin ito. Meron lang tayong mga articles dito, okay? Unahin muna natin itong mga nahuli, ng ating mga MBI, PAOK, at DFA, itong mga inchik. Unahin po muna natin itong gagawin ng Kamara, kanila pong iimbestigahan. Ayan po sa ulat ng abante.com.ph, Abante TNT, tunay na tablodista. Pinagmumula ng birth certificate sa Davao na ginagamit ng Chinese, pinaiimbestigahan sa Kamara. Yan po yan. Ayon kina Representative Almario, Konghun, Adjong, Bungalon, Ortega, Gutierrez, Ino D. Ito po yung mga young guns, ninatawag silang mga young guns. Nakakabahala ang ulat ng MBI na halos 200 birth certificate ang naibigay ng local civil registry ng Santa Cruz pala, RN Tusen, sa Davao del Sur sa mga Chinese national. Ang tanong,
bakit ginawa yan ng LGU o Local Civil Registry ng Davao del Sur, diyan po sa Santa Cruz. Ano ang ginagawa ng mayor diyan? Ha? Wala kayong control? Ano, kung hindi kayo mapupuna, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Ganun po ba, mayor? Tatanong lang kasi ikaw ang punong lungsod. Why this happened to your city? Nakakahiya po. 200, nasaan sila ngayon? Dapat kayo ang maghanap ngayon yan. Gastusan ng lungsod ninyo ang paghahanap sa kanila, hindi ang national government. That is now a national issue. National security na po yan. Dahil sa kapabayaan ng mga empleyado nyo dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur, no, itong 200 inchik na walang lahing Pinoy, walang dugong Pinoy na dumadaloy sa katawan nila, ay nakakuha ng mga birth certificates. Sa pagkuha ng birth certificates, ano na ang mga dokumentong pwede mong makuha? Mag-a-apply ka ng pasaporte. Mag-a-apply ka ng government-issued IDs. Pwede ka nang makakuha ng mga kaukulang mga benepisyo mula sa gobyerno at sa lokal na pamahalaan. Di po ba? Dapat kayo ay imbestigahan. Lahat dyan kayo nakasapakat dyan. No? Dapat kayong, kung may nagawa kayong mga mali, kasuhan kayo at tanggalin kayo bilang mga empleyado ng pamahalaan. Nakakahiya po kayo. Di ba? Ayan o. Iginiit ni Almario ang pangangailangan na palakasin ang verification process sa mga kumukuha ng birth certificate. Siguro naman, Representative Almario, may nilabas ng guidelines ang DFA. Kaso lang, itong mga ganid sa suhol ng kwarta, ini-ignore na nila yan. Di ba? Pasalamat tayo. Mga MBI, nahuli nila itong isang inchik na to na ang pangalan niya daw ay Hengson Lemosnero o kilala sa pangalang Hanlin Ke sa DFA sa Ecoland, Davao City. Yun yung sinasabi ko sa inyo, pumunta ng Davao City para mag-apply ng pasaporte. Kaso ang problema, hindi siya marunong magbisaya o magtagalog. O ano gagawin mo? Di ba? Tama lang po ito na ito ay imbestigahan ng Kamara para maanmas sino yung kartel dyan sa loob ng DFA. Dyan sa loob ng Local Civil Registry, sa lahat po sana ng bayan hindi lang ng Davao del Sur Kaya tuloy, hindi natin maiiwasang mag-assume na ang bayan ng Davao, lalong-lalo na ang Davao City, ay pinamumugaran ng mga pugante, pinupugaran ng mga tiwali. Kasi dyan sila nagtatakbuhan Bakit sila dyan nagtatakbuhan? O kayo nang magsabi. Bakit dyan sila sa Davao City nagtatakbuhan? Yung isang empleyado, mataas na ang posisyon dyan sa Pogo Porac, nandun, nahuli siya sa Davao City. Yung iba, pinapatakas, gawa ang Davao City Airport. Si Kiboloy, nasa Davao City, nahuli si Pauline Canada sa Davao City. Malamang yung 5 pa yan nasa Davao City. Baka si Alice Gu nasa Davao City. Di ba? Ano meron sa Davao City? Very welcoming ba kayo? Hindi kayo namimili ng tao, no? Pero pag Amerikano, tatalsikin ninyo. Di ba? Yun ang Duterte brand of leadership. Pag may pugante, lapit kay Duterte, takbo ka sa Davao, safe ka doon. Takbo ka doon sa Davao, province of Pudyan na yun. Hindi na po sakop ng Pilipinas yung Davao, iba na po yun. Na-secession na sila. O di ba? O aside from that, ayun lang, hindi ko nababasahin yung mga sinabi ng mga mambabatas. Ang gusto nila ay magkakaroon sila ng investigasyon diyan. Nararapat lang, hindi lang dapat sa Davao del Sur, dapat sa lahat ng bayan. Kilos-kilos din, di ba? O, eto pa. Sa Manila Bulletin, Chinese national arrested at NAIA for
misrepresenting himself as a Filipino trafficking victim. O, tignan mo. Sinasabi na itong Chinese national na siya daw ay Pilipino, biktima ng trafficking. Ay, Diyos mio. O, ito po ang sabi ni BI Commissioner, Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco. You cannot buy citizenship. You can be born with it or be naturalized. There are no other modes or shortcuts in acquiring Philippine citizenship. O yun, tama naman po, di ba? Tansingco said that Chinese national whose identity has been withheld in accordance to anti-trafficking laws ay na-intercept daw po sa NAIA after being deported from Thailand. Ha? Na-detain pala siya sa Thailand tapos pupunta dito sa ating bansa? Filipino trafficking victim daw siya? Baka naman may Filipino passport siya, anak ng siopa oh. The BI said that Chinese national was found to be a resident visa holder. Ha? Yung visa holder siya, residente pa. Parang dito, green card holder siya. Ha? King left the Philippines. Oh, akala ko ba itinago ang pangalan? O tapos biglang nagkaroon ng pangalan. Loko-loko. Loko-loko rin to. Loko-loko rin tong bulletin na ito oh. Sabi dito, King left the Philippines in July last year using a Chinese passport to go to Thailand. So ang pangalan niya, King, where he was able to cross into Myanmar together with 3 other persons. However, the Chinese decided to leave his employers due to poor work conditions, but before he could leave, he was forced to pay 20,000 baht or equivalent to 30,000 pesos. Bakit ka tumuloy ng Pilipinas? What you gonna do there? Di ba? Magpopogo worker. Kayo naman. Ayan. Di ba? King said he feared that he will be deported to China if he uses his Chinese passport and declared that he was never traveled back to China since his mother brought him to the Philippines when he was 6 months old. Ganon? His mother is a permanent resident holder in the Philippines while his father is a naturalized Filipino. Gali, oh. 6 years old na pala siya sa Pilipinas. Hindi ka nag-apply ng Philippine citizenship. Paano? Wala eh. Di ba sabi ni Tansingco, you must be born with it or naturalized. Ba't di ka nagpa-naturalize? Anong meron? O eto pa, another ulit, 2 Chinese ulit. Nahuli na ulit sila sa airport. Aba, nagtatrabaho ang Bureau of Immigration. Ito namang 2 Chinese nationals na ito. 2 suspected Chinese nationals who presented documents on Filipino citizenship arrested at NAIA. Ayan na naman sila. Nag-present ng ano. Ito daw po, yung 2 babae, si Diane and Myla, mga pseudonym lang, attempted to depart on board at Cathay Pacific flight to Beijing when they were stopped by the officers. Aray ko, papatakas na pala. Their identities were questioned after BI agents noticed that the 2 women were unable to speak the Filipino language or any Philippine dialect. Kaya pala dapat, Elora, pagpabalik ako, palabas ako ng Pilipinas, magtagalog ako. Anyo sayong? Tagalog ba yun, Elora? Anyong sayong? Gago tong Bombay na to. Bakit nagko-Korean? Sabi siguro nung immigration officer. siguro masesecondary ako. Bakit ka nag-aanyo? Why you anyo sayong? Gusto ko po Bigla, Pilipino ka. Opo, kala nyo Bombay ako, no? Di ba, Aichang? Namin nga nila mukha daw akong 5'6" Nag-anyo. Kaya sabihin ko, Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Itong ginagawa na itong kala niya, feeling niya, Hapon siya, Bombay siya. Sige, doon ka, secondary. Bakit ka? Taga saan ka? Taga saan nga po ba ako? Bigla ka nagtagalog, siguro na bigla yung officer. Baka ipakulong ka. Aray ko po. O, diba? Grabe dalawang mga Chinese talaga, mukhang nag-aalisa na sila, mga kababayan. Alam mo, BI Commissioner Tansingco, sabi niyo na lang dyan, maglagay ka ng karatula, probably it might be a racist thing, racist, no? Racist, prejudice. If you are Chinese, dito kayo dumaan.
Nakita nyo ba yung video? Ha? Elora, nakita mo yung video na ano, yung mga nahuli dun sa Pogo? Ha? Diyan sa Bamban ba yun o Tarlac? I-deport na sila yung mga Chinese. Nakita ko video, naka-line up sila papasok ng NAIA. Alam mo kung anong damit nila, suot nila? Kulay green. Nakalagay detainee. Alam ko na ipakita ko yun eh. Ang dami nila, ilang bus sila. Oh. Bakit daw kulay green? Eh syempre, ano ba kulay nito ni Fiona? Di ba green? Viva la China! Ate Maite, Viva la China! Sabi nito eh. Oh, ngayon po ang sabi po ni BI Commissioner Tansingco, inireklamo na po nila yan sa mga mambabatas natin na maghigpit, gumawa ng batas about that with the penalty. Eh kaso ini-ignore sila. Hindi sila pinakikinggan. Baka itong administrasyon ng Marcos, baka mapakinggan na sila. O, di ba? Okay, now, labas tayo doon sa mga nasa Bureau of Immigration. Mga nakakulong na yan, no? Ngayon, punta tayo dito sa malaking fish duck na inchik. Si Pretty Woman walking down the street. Ito po, sa ulat ng GMA News. Ano to? Ayaw ipakita. Ano ba to, Elora? Nagahang. Sabi dito, Senate orders arrest of Alice Guo at iba pa. Ayan, pinapa-aresto na sila. Naglabas na siya. No, ulat ito nung updated July 13. The Senate has issued an arrest order against suspended Banban. Kasi nga, hindi sila makita eh. Hindi sila nag-a-appear. Di ba, meron tayong isang vlog dyan na yung 7, tapos meron pang iba, yung 7 kasama yung mga kamag-anak nitong si Banban, Mayor Alice Guo eh. Di ba? Ang dami nito. Yan, pinapa-aresto po sila. The orders issued on July 11, that is Thursday. No? Nako po, may tumutunog tayo dito mga kababayan. Uy, huwag kang tumunog dyan. Teka lang mga kababayan kasi kailangan nating tanggalin yun. Merong may atsutsutsu eh. Yan, nakamute na siya. Yan. Ulitin natin ha. May music eh. No? Ayan, pinaparesto na po si Mayor Alice Guo at yung iba pa, no? Ang dami nila dito. Yung arrest warrant inusyo nung July 11, no? Ayan po ay inaprubahan ni Senate President Escudero. Pero ito mga kababayan, actually, ang nag-suggest na mag-move na ng arrest warrant para kay Guo ay si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Na-visit na po si Senator Jinggoy. Kinongker naman ni Senator Win Gatchalian. Ayan. Okay? So, ang dami nito. Ngayon, ang sabi lang ng lawyer ni Alice Guo, hindi pa daw niya nare-receive yung order, but they were already anticipated the issuance of this order after Mayor was held in contempt. Siyempre, hindi kayo pumunta eh, ini-ignore ninyo eh. As a lawyer, you have to give a better advice kasi you are. At ano pa rin kayo ng batas, no? Huwag nyo nang pagtakpan. Kaya nga may panawagan nga po isang lawyer ni Mayor Alice Guo eh. Lumabas na po kayo. No? Huwag ka nang tumulad dun to sa mga 3 bugok na mga walang itlog. Ipakita mo para kang si Leila de Lima. Ganon. Pakita mo na may tapang ka ni Leila de Lima. Kung wala ka namang kasalanan, go for it. Tingnan mo si Leila de Lima. At the end, after 7 years nga lang. Oy, Senator Leila, I'm here. Call me. Diba? Guo's other lawyer, attorney Steven David, said the mayor is not really capable of attending Senate hearing at the moment due to trauma. Ay nako, pumunta pa nga sila sa Supreme Court eh. Nag-request sila ng certiorari na para daw ipahinto na wag nang pumunta si Alice Guo kasi natutrauma na po siya kasi ang alam niya lang resource person siya. Nung natagpuan kasama ka pala dun sa mga gumagago, yari ka. Diba? Ngayon, ito rin. Nung inaano na yung arrest warrant, siserve na yung arrest warrant, dadamputin na po sila. Sabi sa ABS-CBN, Senate fails to find Alice Guo
detains ex-accountant Gamo. O, nakita po si Gamo. Ayan. Itong si Gamo dati, tapang nito eh. Sabi niya, wala namang anomalya eh. Mga legit po yung operation na pinagagawa sa akin ni Mayor Alice Gu. O, kaso, hinuli pa rin siya. O, the Senate failed to find suspended Banban Mayor Alice Gu in her registered address in Tarlac Province as personnel from the OSAA o the Office of the Sergeant at Arms served the arrest order against her on Saturday. Pero, sino ang nakita? Mga worker lang po. Yung mga kasamahan ni Mayor Alice Gu na lumaki sa farm. Di ba? According to a report sent by OSSA, the Senate President Francisco Escudero, they searched the building and structures in QJJ Farm with a contingent from the PMP, including a special weapons and tactics, yung SWAT, just in case, but were not able to locate Gu. Ayan. Di ba? Mamaya may papakita akong mga picture sa inyo, no? Yung mga sumusuporta kay Alice Gu. Ha? Di ba? Ang galing. Dami rin po ng mga taga-Banban na sumusuporta sa kanya. Oh. Okay? So, sabi pa dito, teams were also sent to garments factory at the Gu family in Marilao, Bulacan, and a garment factory allegedly belonging to them in Valenzuela City, but failed to locate Gu's siblings Sheila, Seaman, and Wesley. Oh, yung former accountant niya, si Nancy Gamo, however, was found and brought to the Senate where she underwent a medical check-up. No? Meron pong report yan sa Frontline Philippines, pero hindi ko na po isasama kasi pang ano yun eh. Nagka-copyright yata yung. Kaya dito na lang, nahuli po yung account na niya, yung former accountant. Si Dennis Cunanan, ito yung yung lalaking sinabi nung si Ong, yung sinamahan ni Harry Roque sa PAGCOR na nagbigay sila ng $500,000 sa land bank account ni Dennis Cunanan. Former executive of the defunct Technology and Library Resource Centers was also not at his given address. Patay na. Nagsitakas na po yan. No? Cunanan was supposedly the authorized representative of illegal Pogo in Banban and Porac, which were later raided and closed. Ayan, patay ka. Si Gamo, si Gu at yung pamilya niya, si Cunanan, hindi po sila umattend sa hearing noong July 26 o June 26 and July 10. Kaya, nagalit po si Hontiveros, contempt. Ayun, sapul kayo. Ha? Buti naman yan. No? Pero, nagtatago na po sila. Matatawag nyo ba silang fugitive? Sige nga, RN 2 cents. May warrant of arrest. Wala sila sa kanilang mga addresses. Pero kay Jason Sa, ayusin nyo ha, kayong mga PBBM vloggers ha, ayusin nyo ha. Hindi po fugitive. Nahirapan lang kayong hanapin. Sabi kasi ng fugitive, RN 2 cents, hindi nga fugitive eh. Nahirapan lang kayong hanapin. Walang fugitive. Hindi nagtatago. Hirap lang kayong hanapin. Bawal yon. Bawal nang magsabi ng fugitive o takas. Ang mahalaga, sasabihin nila, nahihirapan lang kayong hanapin. Oy, mga kapulisan, wala pala kayo eh. Bano pala kayo eh. Ano ba yan? NBI, wala pala kayo eh. DILG, wala ka pala abalus eh. Wala ka naman palang silbi sa mentalidad ni Jason Sa eh. Pangulo, hindi daw fugitive. Hindi daw fugitive or fugitive. Nahihirapan lang kayong hanapin. Hindi po siya takas. Hindi sila nagtatago. Hindi sila guilty. Nahirapan lang kayong hanapin. Oy, Ilora, meron na naman tayong bago dun. Diba? Kaya nga, dahil nahihirapan silang hanapin, ginawa? Hindi maglabas ka ng reward, diba, Sonsa, may issue ka pa rin sa reward. Bakit? Malaki ba yung reward kaysa sa sahod mong 1,000,000? Kung gusto mo, kung gusto mo, gayahin mo sila. Para mahirap ka rin hanapin, di bigyan ka rin ng 10 milyon.
Oh, ayan na po ha. Lahat po sila except kay Gamo nahuli. Ayun, nandun siya ngayon sa Senado. Aba, nasa aircon pa siya, di ba? Hindi siya gumagamit ng electric fan. Pinangangalagaan pa yung kanyang human rights. Tayo, naka-electric fan, walang ang aircon, o di ba? Kaya Elora, magpahuli na rin tayo sa Senado. O Suset, gusto mong makalibre ng aircon? Magpahuli na tayo, magpa-contempt na tayo sa Senado o sa Kamara. Aircon po dun eh. Tapos, ang luwag pa ng kwarto mo. Tapos, pakakainin ka. O di ba? Wala ka naman sa loob ng kulungan talaga. Wala ka sa general population, di ba? RN 2 cents. Doon na lang tayo. Ontiveros, i-contempt mo na rin ako. Para hindi na ako magbayad ng aircon dito sa bahay namin ng mahal-mahal. $500. Naka-on palagi ang AC. Para dyan na lang ako, makikigamit na lang ako ng aircon. Palabasin mo na lang ako pag tapos na ang summer. Okay na ako mabilanggo dyan sa Senado saka sa Kamara. Di aircon. Tapos pag nainitan pa ako, pwede ba maglagay pa kayo ng isang electric fan? Para lalong malamig. Baka may TV ka pa nga eh. Oh, sarap buhay ka dun, oh. Di ba? RN 2 cents. Oh, baka sabihin mo, pwede po bang special request ng dinner? Pwede ba steak and wine? With broccoli on the side. Saka artichoke. Can I have the side of fruits as my dessert? Anak ng putik. Elora, diyan sa loob ng Disney, nagpa-reserve ng restaurant yung anak ko for breakfast. No? Oh, sarap naman. Masarap naman po ang pagkain sa loob ng theme park, saka sa adventure park. Yung nga lang, may kamahal. Yun lang in-order ko eh. Ano ba in-order ko? Nakalimutan ko. Omelette. Kung ano-ano nilagay. $18.99 plus tax. Si Adam James. Ano kinain ni Adam James? Kids meal siya eh. Yung mukha ni Mickey Mouse na pancake. Waffle. Grabe. Diba? Na 104 ako eh. Ang mahal. Pero sa Pilipinas, punta lang ako ng palengke, bibili lang ako ni Piping's Mommy House. Magkano ba yung Piping's Mommy House ngayon? Nakalimutan ko, 10 piso yan. 10 piso. Plus, bibili lang ako nung kakanin. Yung mga nilupak, ganyan, okay na. Abot na hanggang tanghalian. Tangin ng Disney. $104. Kasi hindi pa kasama yung tip. Ang tipping, 18%, 20%, at 25%. Ng show. Paano yun? Di yung tip mo dun sa, yung, wala pa yung tax. Grabe. 104, magkano yung Elora? Mahigit sa 5,600. Almusal lang. Di ba kahit Chang? Si Ai Chang may sakit din yata, kaya panalangin natin si Ai Chang saka si Elora, hawa-hawa na sila, no? Now, mga kababayan, no? Meron pong sinabi ang inyong mahal na pretty woman. Kasi nag-birthday pa pala si Mayor. Biruin nyo si Mayor, nasa middle 30s lang pero billionaire beyond compare. Ang daming lupa, ang daming sasakyan, may helicopter, may bilyong piso. Wow! Ang galing mo naman. Ang sarap maging jowa ni Mayor. Kaso, nakakatakot ka naman. Batay ako, patawag sa'yo. Huwag na, uy. Sa'yo na yung yaman mo. Dalhin mo yan sa hukay mo. Animal ka. Nag-birthday siya, sabi sa ABS-CBN din, everything is temporary. Alice Gu thanks people for support on birthday. Ayan. Nagpasalamat po siya sa kanyang birthday. In a lengthy post, Gu said that although she does not regret entering politics, she is hurt by everything that is happening. The answer is, hindi.
Pero nasaktan ako ng husto ng politika. I almost lost myself. Oh, wow. Para pa lang yung kanta ng nakakalungkot. Sino ba yan? I forgot. Diba? She then listed all the groups and individuals she wanted to thank, including her constituents, the members of her municipal council, and barangay officials. Talagang pinangangalandakan niya po na siya po ay isang Pilipino. O ito po ha. Humihingi po ako ng paumanhin sa mga taong nadamay at pilit na idinadamay. Ako po ay nakikiusap din to stop spreading false information. Paano kami mag-spread ng false information? Ang ini-spread naman namin dito ay galing sa mga balita ng mga stream media na kailang nakukuha sa mga hearing sa Senado. So, ibig sabihin, false information yung nilalabas ni Sherwin Gatchalian, ni Risa Hontiveros, ni Jingo Estrada, ni Nancy Binay, at nung iba pang umaten doon sa komite ni Risa Hontiveros, na peke yung ginawa ng NBI na fingerprinting analysis, na peke yung binigay ng, DTI, yung inyong visa, na peke lahat nung ginawang research ng mga ahensya ng pamahalaan na ikaw ay siguhuping, na hindi ka totoong Pilipina? Well, wake up. Maybe you're still in the la la land, girl. 'Di ba? Sige nga, magmura ka nga ng kapangpangan. 'Di ba, Ate Rebecca Lagmay at ME? Oh, sige nga, magkapangpangan ka nga, hinayupak ka. Sa tagal na tagal mo diyan sa Tarlac, wala kang alam na kapangpangan na hindi ka makapagsalita ng tuwid na kapangpangan. Anak naman ng puta. Ako po ay isang Pilipino. Hindi! You're lying! You're lying! Ha? At may malaking puso sa banban. Wala kang puso sa Pilipino. Binaboy mo ang mga Pilipino. Binaboy mo ang bansa namin. Kayong mga inchik. Ulitin ko ha. Hindi po lahat ng inchik. Hindi po damay dito yung mga Filipino-Chinese na wala namang kinalaman sa Pogo. Yung mga inchik na galing sa mainland China na mga pinapadala ng mga criminal organization doon sa China para manggulo, gaguhin, babuyin ang ating bansa sa pamamagitan ng Pogo, sa pamamagitan nitong gago na ito. Ito, sabi niya, malinis siyang Pogo, gago. Yun ang alam mo. Animal ka, inayawan ng ibang bansa ang Pogo, pero dinala nyo sa Pilipinas dahil eto, ang dapat kayo, pag namatay kayo, dalhin nyo sa hukay ang pera ninyo, mga hinayop. Dapat ipakain sa inyo. Diba? Gayahin natin yung sinasabi nila nilong kay Digong na yung maninigarilyo ayaw itapon ng tama, papakain niya. Dapat pakain din natin sa kanila yung mga yaman nila, tunawin natin, ihalo natin sa pagkain nila, mga hinayupak. Ha? At mahal na mahal ko ang Pilipinas, you're right. Kasi you can do everything you want in the Philippines. Pero pag bumalik ka ng China, oblo ka. Always remember, kabanban, challenging but will never give up. Everything is temporary. You're right. Temporary kang laya, pero pag nahuli ka, yari ka, oblo ka, gago ka, no? 'Di ba? Tama mali, mga kababayan. Visit Paano hindi ka magngingit dito? Hindi ka maha-high blood. Animal sa animal, 'di ba? Mga gago. Tingnan niyo 'to, mga kababayan. Yung mga dito po yan galing po yan sa Pilipinas Today. Yun yung mga banner nung mga hibang ng mga followers nila. Mga Duterte natics lang. Alam naman nila yung nangyayari, pero ayaw pa rin nilang idilat ang kanilang mga mata. Ayaw nilang imulat sa katotohanan na yung kanilang mayor ay isang Chinese. Hindi fake news yan Sabi yan ni Gatchalian, ni Hontiveros, si Loren Legarda. Isa kang Chinese. Diba? Dapat itong bagay dyan sa'yo pakita ko to Ate Maite tingnan mo. Tawang-tawa si Mami B dyan tingnan mo to, Ate Maite Pang lang natin, pan-joke muna natin para humupa ang ating galit. Ma'am Inday, may question po ako. Ano yon, iha? 100 million divided by 11 days. Puta ka. Salamat po sa gumawa nito ayan na. Mami, Ate Maite, si Mami B. Si Mami B tawang-tawa No, Ate Maite, ano daw? 125 divided by 11, Ate Maite.
Ngayon, mga kababayan, may suggestion si Senator Wing Gatchalian. No, kasi hindi nakita ng OSAA, ng police with SWAT, sila Alice Guo at yung mga kasamahan niya. Ang nahuli nila, yung former accountant niya. O, anong sabi ni Senator Wing Gatchalian? Abante TNT, tunay na tabloidista. Gatchalian, Alice Guo, dapat mag-volunteer surrender ka na lang. Correct. Para hindi ka matulad doon sa tatlong walang itlog, kay Kibuloy, kay Tebes at Bantag. O baka naman gusto mo silang samahan, lalo na si Kibuloy, para maging ikaw ang honorary chairwoman ng Palmolive Girls niya. Di ba, Elora? O, ikaw na ang magiging honorary chairwoman ng Palmolive Girls. Ito po sabi ni Senator Gatchalian, dapat mag-volunteer surrender na lang siya. I'm sure alam naman niya na may arrest order na siya. Respetuhin niya ang batas. Ang problema, baka nanghingi ng payo kay Digong, o dito ka na lang. Itago kita, hindi ka nila mahahanap. Hindi ka nila matatawag na fugitive o takas kasi hindi ka lang nila makita. Ang hirap paliwanag yan, no? Ang yabang-yabang ni bungal na Jason sa sabi niya turuan daw ang mga BBM vloggers na fugitive kayo ng fugitive, hindi nyo naman alam. Maski na yung first year na law student, alam yan. Hindi nagtatago, hindi takas, kundi hindi nyo lang makita. Bilib ako sa katangahan talaga ng mga Kibuloy natics at mga Duterte natics talaga, mga kababayan. Diba? Ayan. Ha? Sige. Mag-attend ka na lang daw sa Senado at magpakita ka, sumurrender ka na. Kaso, baka ito ay estudyante ni Digong, o alam nyo naman. Alam ko kung nasaan si Alice Guo. Secret. Tanungin nyo si Digong. Yung mga taga Davao City, tanungin nyo. Nasaan si Alice Guo? Nasabihin nila, alam namin, pero secret. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.